Balik kulungan ang Koreanong tumakas sa detention facility ng Bureau of Immigration noong kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Nahulihan pa siya ng iligal na droga habang arestado rin ang kanyang lookout. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nang ma-eyeball na ng mga operatiba ang kanilang high priority target na dayuhan, napatakbo na ang mga ahente. Pahirapan ang naging pag-aresto ng mga operatiba ng NBI International Operations Division at BI Fugitive Search Unit sa Korean fugitive na si Lee Jing-hyu. Ibigay kayo kaliwang kamay. Barel, baka may barel ah. Ako, sir. Ako, tinga. Bitaw mo, sir. Ako. Okay, go. Hawakan mo na. Apo po to. Baka may barel ah, baka may barel ah. Yan. Ito na yung kamay, sir. Ito na yung kamay. Sige. Ayun na. Ito ako ay. Nang maaresto, nakuhanan siya ng drogang ketamine. Arestado rin ang kanyang kasamang Koreanong lookout. Si Lee Jing-yu ang isa sa dalawang Koreanong detainee na tumakas sa BI Detention Facility sa Muntinlupa sa kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon nitong January 2026. Halos 2 buwan nagtrabaho ang tracker teams ng BI sa paghahanap sa kanya. Medyo naging challenging ito kasi nga itong subject na to, particularly may support siya na local na groups dito sa atin na pumoprotekta sa kanya. So yung mga safe house niya, palipat-lipat siya. Kaya nakipag-coordinate na rin tayo sa NBI upang matulungan tayo na ma-recapture siya. Sa NBI nanggaling ang breakthrough na nakapagturo sa galaw ng pugante. We have a lead. Meron tayong kasing mga ginagamit na informants natin and assets. Tapos binigyan tayo ng report na mukhang magpa-positive last night. Eksakto pa na malapit dito sa ating opisina. Is the subject of an Interpol Red Notice for drug smuggling and other offenses. So, importante po, hindi lang para sa ating bansa, kundi para sa South Korea na mahuli po itong tao na to, considering the gravity of the offenses. Lee Jing-yu, who helped you escape? Who helped you escape? Di na nagbigay ng pahayag ang dayuhan na ini-inquest na sa kasong paglibag sa Dangerous Drugs Act dahil sa dala niyang illegal na droga. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa unang pagkakataon ay umabot sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan ang sama-samang pagpapatrolya ng Pilipinas, Japan at Amerika sa West Philippine Sea. Bumuntot naman ang isang barko ng China hanggang Batanes. Nakatutok si Bea Pinlac. Mula Himpapawid hanggang sa karagatan, sanib puwersa sa pagpatrolya at pagsasanay sa West Philippine Sea ang Pilipinas, Japan at Amerika para sa ika-15 Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Mas malawak ang sakop ng Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea ngayon. Ito ang kauna-unahang beses na umabot sa hilagang bahagi ng Batanes ang MMCA, malapit po yan sa Bashi Channel. Ang Bashi Channel ang katubigang nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ayon sa commanding officer ng BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, hindi dapat tignan na provocation o pang-uudyok ang isinagawang MMCA. Ang significance itong exercise na to is naipakita natin kung gaano kalayo yung operational reach natin pagdating sa West Philippine Sea area. Hindi naman provocation yun kasi scheduled exercise ito at saka nasa loob naman tayo ng EEZ ng Pilipinas at hindi naman maritime domain ng ibang bansa. So hindi ito provocation. Hinasa sa MMCA ang iba't ibang kakayahan ng armed forces ng tatlong bansa, gaya ng sabay-sabay na paglipad ng mga aircraft malapit sa boundary ng Pilipinas at Taiwan, at ang kalkuladong paglapag ng AW-159 ng Philippine Navy sa umaandar na barko. Sinanay rin ng Pilipinas at Amerika ang paglipat o pag-resupply ng mga gamit sa barko at pagsagawa ng tactical maneuver sa gitna ng paglalayag kung saan nakasama ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Mula una hanggang huling araw ng pagsasanay nila sa West Philippine Sea, kapansin-pansin sa di kalayuan,
ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Hindi naman nila tayo binigyan ng radio challenge at pero ganun pa man yung presence sila is illegal pa rin kasi nasa loob sila ng EEZ ng Philippines at sumunod sila hanggang Batanes. Yung dito sa Batanes hindi naman siya normal. Pag ganyan na nag-exercise at sumunod sila is para sa akin hindi na normal. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayagang Chinese Embassy tungkol dito. Pero dati nang umalma ang China sa ganitong uri ng aktibidad sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa pagtatapos ng presentasyon ng depensa sa confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, kabilang sa kanilang ipinunto ang ilang butas umano sa mga argumento ng prosecution. Idiniin nila ang paulit-ulit nilang sinasabi na walang nag-uugnay kay Duterte sa mga pagpatay na tinawag nilang legal na operasyon ng pulisya. Mula pa rin sa dahig, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, sa ika-4 at huling araw ng confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court, ay tinapos na nga ng depensa ang kanilang submission on the merits of the charge para sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte. At sa pagkakataong ito, binasag ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon sa counts 2 at 3 ng naturang kaso. I do indeed thank Your Honours for that. Sa pagpapatuloy ng submission on the merits of the charge, tinukoy ng depensa ang count 2 tungkol sa pagpaslang umano sa high-value targets o HVT. Ayon kay Kaufman, may preliminary observation ng depensa na ginagamit umano ng prosekusyon ang terminong HVT na parabang isa na itong ebidensya ng isang kriminal na plano, isang inference na anilay hindi maaaring panghawakan. Giit ng depensa, ang HVT ay hindi nag-e-establish ng isang criminal plan at hindi rin umano ito code o instruction para pumatay. Aniya, ang HVT ay isang prioritization lamang ng mga target sa ilalim ng law enforcement operations at hindi isang preordained o nakaplanong pagpatay. Kinontra rin ng depensa ang paratang na ang mga nasawi ay bunga ng planong pagpatay. In response to an imminent threat, in accordance with the rules of engagement repeatedly articulated by President Duterte, namely, that lethal force was permissible only where life was in danger. Across the Count 2 incidents, there exist contemporaneous documents, whether it be arrest warrants, operational records, or firearms recovery reports, all of which reflect legitimate police operations that escalated into exchanges of gunfire. The general record does not substantiate a theory of wanton execution. Yet the prosecution seeks to rely, once again, on the testimony of criminals spilling their hearts with a tacit understanding that they will never be prosecuted. Binanggit din ang depensa na sa 4 sa 5 insidente, may na-recover na mga baril sa crime scene, mga armas na ginamit daw laban sa mga pulis. Sa mga incidents 13, 14 at 15, may natagpo ang gunpowder residue sa mga kamay ng mga biktima na ayon sa depensa ay hindi umaakma sa teorya ng execution. Sa incident 14, buhay ang target, ibig sabihin selective and not indiscriminate use of force ang nangyari. 4 individuals were arrested alive. To us, that demonstrates selective and not indiscriminate use of force. In incidents 10, 13 and 14, gunpowder residue was detected on the victim's hands. At a minimum, that forensic finding is consistent with an exchange of gunfire and not consistent with a straightforward execution narrative. Pinuna rin ni Kaufman ang isang testimonya nagsasabing may mga baril na itinanim lamang sa crime scene. Ayon sa kanya, ito raw ay isang uncorroborated insider testimony, hindi direktang nasaksihan ang pagtatanim ng baril at isa lamang umanong palagay o assumption. Kaugnay ng Incident 11, giit ng depensa na nakasandig lamang ang paratang sa voice recognition na sinasabing mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. And this linkage rests entirely on voice recognition by an individual who claims to have overheard a telephone conversation and recognized the president's voice, while being physically moved
from one location to another. The alleged recipient of the telephone call himself was never interviewed, and another person present, on whom the prosecution relies for corroboration, did not hear the conversation. After all, would it not have been an item of interest to all those present in that specific location that the President of the Republic himself had condescended to discuss matters of such a criminal nature by way of telephone? So the ridiculous assertion stands solely on the word of one single individual. The only other corroborating witness, the one who heard nothing, acknowledged a personal resentment that he harbored for the then President, Rodrigo Duterte. Sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa at Raul Yap na binaril sa loob ng kanilang selda, sinabi ng depensa na hindi raw ito maaaring iugnay kay Duterte. Rodrigo Duterte gave Espinosa a 24-hour ultimatum to surrender. And surrender he did the following day. 4 days later, Rodrigo Duterte commended Espinosa for surrendering to Ronald de la Rosa, commenting that it was just as well that he did. So if we look at it from the point of view of Rodrigo Duterte, that is where the incident ended, despite Mr. Jeremy exhorting us to believe otherwise. What happened thereafter, as awful as it may be, had nothing to do with our client, and not one witness can say that. Kaugnay naman sa operasyon laban kay Ozamis Mayor Reynaldo Paruhinog, git ng depensa na hindi ito maituturing na isang indiscriminate execution. The exchange of fire, as reported, is supported by the fact that gunpowder residue was found on 7 individuals, including on the mayor himself, and a paraffin test turned out positive on the person of one of the victims, indicating that he had discharged a firearm, something totally negating the gun plant theory proposed by the prosecution's only witness. It is also worth stressing that 4 individuals were arrested alive following the operation, and that one of them was subsequently sentenced to life imprisonment after the domestic courts rejected claims of evidence planting. That fact alone is not consistent with a theory of indiscriminate execution, but is rather consistent instead with arrest and prosecution within the boundaries of the law and not indiscriminate use of force. Ayon sa kanila, ang mga operasyon ay isinagawa sa utility level o antas ng mga operatiba sa ibaba at hindi bunga ng isang utos o direktiba mula sa pinakamataas na antas ng pamunuan. Sa pagtalakay ng depensa sa Count 3 na tumutukoy sa mga barangay clearance operations, tinuon nila ang pansin sa paratang ng prosekusyon na ang mga target umano ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang listahan. Ayon sa depensa, walang illegal o nothing wrong sa paggamit ng listahan ng mga pinaghihinalaang sangkot sa droga dahil bahagi raw ito ng lehitimong intelligence at law enforcement process. Hindi rin daw napatunayan na ang mga nasabing insidente ay bahagi ng isang sistematiko at planadong atake laban sa mga sibilyan. Ipinunto ng depensa na sa mayorya ng mga insidente, ang paggamit ng puwersa ay sumailalim sa administrative review at hindi isinagawa sa paraang palihim o clandestine. Mel, pinuno rin ng depensa ang mga paratang na maraming mga menor de edad ang napatay sa drug war. Sabi ni Kaufman ay maliban kay Kian de los Santos ay wala raw napatunayang iba pang mga biktimang menor de edad. Ayon sa depensa, walang naipresentang mga birth certificate o iba pang corroborative evidence upang patunayan ang mga paratang na may iba pang mga bata. Dagdag pa ni Kaufman, may mga direktiba umano mula sa mas matataas na opisyal na huwag isangkot o targetin ang mga menor de edad sa mga operasyon. Ang hinihingi Mel ng depensa ay i-dismiss ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito raw ay dahil mahina ang ebidensya ng prosekusyon, labis daw itong umasa sa testimonya ng mga kriminal na hindi raw reliable, hearsay daw ang ilang pahayag dahil narinig lamang ito ng saksi sa ibang mga tao, hindi kinilala ang ilang mga umano'y biktima, kaya di raw makumpirma ng depensa ang mga insidente. Ang mga dokumentong ipinresenta ay sumasalungat sa testimonya ng witness.
witness, misstated ang mga statistics o mali ang mga bilang. May pagkakataon pa raw na magkakaiba pa ang sinasabi ng mga testigo at wala raw ebidensya para iugnay nga si Duterte sa mga hitmen na nagsagawa ng pagpatay. Mel, binigyan diin din ng depensa ang prinsipyong in dubio pro reo. Ibig sabihin, kapag may mga pagdududa, ito ay dapat pabor sa akusado. Samantala, Mel, sa mga sandaling ito ay 12:20 na ng hapon dito, nagpapatuloy yung sesyon at sa sandaling ito ang prosekusyon at susundan naman ng Common Legal Representatives for Victims ang magbibigay ng kanilang closing statements. At mamaya 2:00 ng hapon dito sa The Hague, ang magbibigay naman ng closing statement ay ang depensa at matatapos na ang hearing na yan, mag-adjourn na. Pero masusundan pa ito ng isa pang hearing mula 2:30 hanggang 3:30. Ito naman ay para sa review of detention. Ibig sabihin kung dapat ba, nasusunod pa ba yung mga grounds kung dapat bang manatili o hindi manatili sa detention si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagtatapos nito, walang desisyon na ilalabas ang korte kaugnay sa review of detention na hearing na ito. So yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa International Criminal Court. Balik sa iyo, Mel. At taantabayan na namin ang mga karagdagang ulat tungkol dyan. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Sa kabila ng mga puna ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpiyansa ang Office of Public Counsel for Victims ng ICC na sapat ang mga inilatag ng prosecution team para matuloy sa paglilitis ang kaso. Git nila, hindi isolated ang naitalang libu-libong namatay sa drug war. Nakatutok si Mariz Umali. Placing your jeopardy in your life. Kahit pa ilang beses binabasag ng depensa ang argumento ng prosekusyon sa submission on merits nito sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing, kumpiyansa si Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida na may sapat na basehan para makumpirma ang mga asunto laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tumulak sa trial proper. I think that the prosecution made a very good presentation in relation to all the elements of the crimes, not only in terms of the theory and how to apply the notion of widespread and systematic attack and crimes against humanity, but also at the level of concrete evidence showing a pattern in the killings, showing how Mr. Duterte was implicated in the patterns, showing the policy. Pag-giit ng depensa, nabiguraw ang prosekusyon na maipakita ang direktang ugnayan ng mga hitman sa dating Pangulo at tinawag na mahina ang kalidad ng ebidensya. Pero sabi ni Masida, inaasahan na raw nila ang ganitong estratehiya ng depensa. I think this is again a technique, a way in which the defense wants to portray the evidence. Tinututulan din ng depensa ang interpretasyon ng prosekusyon sa salitang neutralize na anilay nangangahulugan lamang ng pag-aresto o pagpigil at hindi pagpatay. Ngunit ayon kay Masida, ibang nakita at narinig nilang mga salaysay mula sa mga biktima. Neutralize in the victim's view was really used to meant that people had to be killed. Iginiit din ng depensa na walang iisa o coordinated criminal plan at maaaring mga rogue acts lamang ang ilan sa mga insidente. Tinutulan ito ni Masida. Aniya, may ebidensya nagpapakita ng targeting ng isang tiyak na sibilyan na populasyon. These crimes and these killings were certainly not isolated or spontaneous. We are talking of thousands of killings. Kaugnay naman sa taunang pagrepaso sa detention, ipinaliwanag na may obligasyon ang pre-trial chamber na suriin kung nananatili ang mga batayan ng pagkakakulong, gaya ng panganib ng pagtakas o pakikialam sa mga saksi. Ngunit ayon kay Masida, dahil kakadaos lamang ng confirmation hearing at napagpasyahan na rin dati na nananatili ang mga kondisyon, wala raw bagong sirkumstansyang magbibigay daan sa paglaya. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ihaharap ng mga endorser ng ilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang mga bank record ng bise at affidavit ng nagpakilalang dati niyang aide. Kasunod yan ang hamon ng National Unity Party at ng House Justice Committee Chairperson na dapat may bagong ebidensya para umusad ang mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
kahit sinabi na ng Korte Suprema na pwedeng ihain muli ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag tapos na ang one-year ban, kinasahan ng mga ilang nag-endorso sa ilang mga reklamo ang hamon ng National Unity Party at ng House Justice Committee Chairperson na magpresenta ng bagong ebidensya. So this is not a case of whether the allegations are new or old. We're up to the challenge. Pero ipinagtataka nilang may ganito pang pagbagal. Gayong nadesisyonan na ng Kamara noong nakaraang taon na dapat ma-impeach ang bise. We went through this process before at alam naman natin na na-impeach na siya ng House of Representatives. Walang problema both sa issue ng sufficiency in form and substance. Kasama sa mga bagong ipipresenta ng mga nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ay ang bank records ng bise at ang affidavit ng nagpakilalang dati niyang aide na si Ramil Madriaga. In particular, may mga bahagi doon na nakaugnay sa paggamit ng 125 million in 11 days noong December 2022. So yes, may bago dyan na lalabas. Yung unexplained wealth, no, na makikita natin yan pag panahon na tayo ng presentation ng evidence. Pinoprotektahan ng bank secrecy law ang confidentiality o pagiging pribado ng mga bank deposit. Pero sabi ng isang vice chair ng House Committee on Justice, exempted dito ang impeachment. I know that that's one of the I think exceptions, no, on the bank secrecy law, on yung AMLAC din na pwedeng ma-explore yung kung may impeachment cases. Inabisuhan na ng Justice Committee ang mga miyembro nito sa pulong nila sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. In good spirits naman, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sa kanyang abogado na mag-usap daw sila nitong Miyerkules. Kapwa kontento rin ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maging ang mga kaanak ng mga biktima sa takbo ng pagdinig. Live mula sa The Hague, nakatutok si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, ngayong huling araw ng pagdinig para sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo pang dumami ang kanyang mga taga-suporta na nagpunta dito sa ICC. Ang mga kaanak naman ng mga biktima kasama ang ilang grupo na sumusuporta sa kanila, dumulo naman sa isang misa kagabi. Kasama ang ilang mga grupong kontra sa extrajudicial killings, dumulo sa isang misa ang ilang kaanak ng mga biktima kagabi. Nagsagawa rin sila ng candlelighting para sa patuloy na panawagan ng hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Namatayan man, buhay daw ang pag-asa ni Lori Pasco na makakamit na nila ang hustisya. Yung pagkakulong ni Duterte ng almost a year na ngayon, isang panalo na yun para sa aming mga biktima kasi sino ba kami, no, na para naipakulong namin ang higante ng buong bansa. Mr. Duterte, magpakatotoo ka na, aminin mo na yung pag-amin na nagkasala ka. Sa mga narinig nila sa presentasyon ng depensa, sabi ng mga abogado ng mga biktima, sa hinala namin na mahina ang ebidensya ng depensa, confirmed. Sa aming sinasabi na malakas ang ebidensya ng prosekusyon, confirmed. Confirmed ang lahat ng aming expected dito and I'm sure ang kaso na ito mako-confirm din ang charges. Iba naman ang tingin dito ng mga kaalyado at mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course, the prosecution is saying na maganda yung kanilang presentasyon. But they're entitled to their imagined satisfaction of their presentation. So, yes. short, sir. In short, bagsak sila. If the resolution of the International Criminal Court will be based on evidence, dismiss na ang kaso. Nakausap naman ng media si Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ng defense team ng dating Pangulo. Nakausap daw niya ang dating Pangulo noong Miyerkules nung nakabreak ang hearing. In good spirit naman daw ito. But you always give him an update? I give him a report, of course. I'm counsel and I'm expected to give my client a report of what I'm doing for him.
Mel, ikinatuwa nga ng kanyang mga taga-suporta yung sinabi ni Attorney Kaufman. At samantala, Mel, talagang nag-aabang tayo dahil we understand in few minutes matapos ang hearing ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap itong mga abogado ng mga biktima. Gayun din ang kanilang mga kaanak ngayong natapos na or matatapos na rather itong huling araw ng pagdinig sa confirmation of charges. At bukod din, Mel, kaabang-abang ang magiging desisyon ng korte kung ano nga ba ang kanilang magiging resolution doon sa patuloy pa rin na review ng detention ng dating Pangulo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.